So once again, I am Ate Mek from Verbum Young Professionals. So kahapon, narinig natin kay Ate Sara na si Jesus daw ay hindi takot sa darkness natin. And ini-embrace niya daw yung mga flaws natin. And gusto niya daw yun na mag-heal. So ngayon naman, narinig natin si Tomas. Si Tomas, sino ba si Tomas? Isa siya sa mga apostol ni Jesus. So, sino dito yung mga nanonood ng The Chosen? Lahat kayo, wow, ang dami nyo. Ang dami nyo. So, very familiar tayo kay Tomas. So meron kayo na-figure na tao tuwing sinasabi ko yung word na si Tomas. So, siya, skeptic siya, lagi niyang tinatanong na, totoo ba yan or what? Pero si Tomas din ay one of the greatest apostles. So, ngayong araw is feast day niya. So, feast day ni Tomas na siya yung pumunta sa India, kaya nagkaroon ng maraming Katoliko sa India. Pero bago siya maging very ablaze na apostol, nag-doubt muna siya, di ba? Nag-doubt siya nung kung totoo bang nabuhay si Jesus sa loob ng 3 araw at kinailangan niya pang makita yung mga butas sa kamay. Tapos sa tagiliran ni Jesus, kailangan niyang ipasok doon. Maybe sometimes ganun din tayo, no? Na kailangan muna talaga natin na makita yung resulta na ganun talaga yung bago tayo maniwala. Diba? Meron niyang katagana to see is to believe. To see is to believe. Pero sa gospel na to, sinasabi ni Jesus na kapag hindi mo nakikita yung isang bagay at naniniwala ka dun, is mas mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ito nakikita. Ano ba yung kadalasan natin na hindi natin nakikita, pero kailangan natin paniwalaan? Ano? Utak? Oh, hindi natin ano pa? So, ano yung gusto nating maranasan lagi, pero hindi talaga natin siya makikita kung hindi tayo magiging conscious. So, kung habang pinagdarasan ko to, no, ano ba yung gusto natin maranasan is yung pagmamahal. Meron bang physical yung pagmamahal? Hanggat hindi tayo nagiging conscious na may nagmamahal sa atin, hindi tayo naniniwala. So, minsan pa nga, di ba, kahit pinapakita na sa ng tao na mahal ka niya, pero hindi mo minamahal yung sarili mo, hindi ka maniniwala. Siyempre, hindi ka maniniwala, no? Especially sa mga first-timers, umibig, no, Ate Dor? So, di ba? Sa katagal-tagal, tulad ni Tomas, isipin natin sa Tomas, matanda na siya. Tapos first time niya makakakita ng mabubuhay na tao sa loob ng 3 araw. Maniniwala ba tayo agad dun? Diba? Hindi tayo maniniwala dun. Pero dahil ngayon, na may nagpakita sa atin kung paano yun, mas maniniwala na tayo sa mga susunod na step na gagawin natin. Kasi the moment na minahal na tayo ng isang beses, maniniwala na tayo sa pagmamahal. Tama ba, Ate Dor? Actually, dapat kanya to. Kaya ito yun. So, yun. Siguro dahil din, no? So, yung ngayon, nawala ako. Seryoso pala. So, ngayon, ikakat ko to, Diyos. So, ngayon, no, na alam na natin na yung mga hindi natin minsan nakikita is siya yung totoo. Tulad nga sa kanta kanina. Pwede ko bang ulitin? Yan, teka lang. Pakinggan ulit natin. Pwede ba nakapasa?
Sorry po, ganito po talaga pag live. Is the spring hidden beneath the ground? Is the spring that feeds the creek, invisible as the wind that you feel upon your cheek, and every breeze that whispers reminds us constantly. Sometimes what's real is something you can't see. Believe in all that can be. A miracle starts whenever you dream. Believe and sing from your heart. You'll see your song will hold the key. So, sometimes nandun sa weed na hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin yung mga totoo na dapat nating paniwalaan. So ngayon, dahil alam na natin na totoo yung love na pinakita ni Jesus, ano naman ang dapat natin? Dapat magkaroon din tayo ng faith o pananampalataya. Kung meron na tayong nararamdaman na pag-ibig sa Kanya, dapat may mararamdaman tayong faith o pananampalataya. Minsan yung faith, synonym siya ng trust, pero na mas malalim. Kung meron kang paniniwala sa Kanya na nagka-trust ka, yung faith is mas deeper siya, na parang naniniwala ako sa Kanya kahit hindi ko siya nakikita. So, minsan, kahit hindi na natin nakikita yung pagmamahal, is magkakaroon tayo ng faith sa Kanya. So ngayon, na parang ako, personally, na I am graduating and natatakot ako kung ano yung pwede ko sa future. Kailangan kong maniwala sa Kanya kahit hindi ko pa nakikita yung future ko. Every time na tinatanong ako kung ano yung kinakatakutan ko ngayon, is ayun yung word na future. Kasi hindi ko alam kung ano yung pwedeng mangyari. Pero kailangan kong paniwalaan na meron akong kasama doon na nagjo-journey sa akin na maganda yung future na makikita ko, na mangyayari sa akin. Sometimes is yung kailangan natin i-hold is yung present na meron tayo, na present na binigay na ng Diyos na kailangan na lang nating paniwalaan. So, meron akong story dito. So, ano siya, medyo petty siya, siguro pag pinakinggan. Pero nung nandun ako journeying with that thing, kinakabahan talaga ako. So last year, meron kaming test, parang diagnostic test siya. So yung diagnostic test na yun is 150 items siya, tapos sasagutan namin in 2 hours. So since 2020, hindi na ako nag-exam ng multiple choice, kahit anong uri na exam, more on essay na lang talaga kami. So feeling ko, sobrang baba ng makukuha ko. As in, yung feeling ko talaga, yung babagsak, babagsak ako, ayun. Tapos, nagulat ako, unang kinagulat ko is yung exam na 2 hours na yun, less than an hour ko lang siya natapos. Yun yung unang miracle na nangyari sa akin. Sabi ko, lo, tapos na ako. Sabi ko, iti-check ko ba? Pero inaantok ako, tapos nilalamig ako kasi aircon sa school. Sabi ko, giniginaw talaga ako, hindi makapag-focus yung utak ko. So, yun yung unang miracle sa akin. Pagkatas ko mag-exam, sinabi sa amin, diba tapos exam? Tapos biglang tapos nag-exam ako, tapos biglang sinabi, meron pa po tayong 1 hour. Sabi ko, ala, paano ko tutulala nito? Kailangan ko pang mag-focus. So, ayun yung unang miracle na nangyari sa akin. Tapos yung sunod na miracle na nangyari sa akin is pangatlo ko sa pinakamatataas sa room. Sabi ko, Sabi ko, nung ina-announce na yung score, tulog ko. Tapos nung nakita ko na yung score ko, out of 150,
naka 133 ako. Sabi ko, may ba to? So, kinakabahan ako kung, may ba to? Kasi, since 2020, hindi na ako nag-e-exam. So, tas yung utak ko, dahil matagal ako sa college, medyo na-stuck siya. So, feeling ko pumupuro na yung utak ko, lalo na sa exam. So, yun yung mga kinakabahan ako. Tas, after that exam, nagulat ako kasi 4 na exam pa na sunod-sunod yun. Hindi bumababa sa 130 yung exam ko. Sabi ko, totoo pala. So, parang in a way, binibigyan ako ni Lord ng confidence to push through. Kasi di ba, after ng graduation namin, meron pa kaming mga licensure exam na dapat na ipasa. So, binibigyan niya ako ng confidence na have faith on me. Parang maniwala ka sa sarili mo tulad ng paniniwala ko sa'yo. So, tulad ng pagpapakita ni Jesus sa mga alagad at sa pagpapakita niya kay Tomas at pagpapahawak sa kanya ng nails sa butas ng mga na parang have faith on me kasi pinakita ko na sa iyo ngayon. Ano pa yung kailangan mong makita? So, hawakan mo yung pinakita ko sa iyo ngayong present mo and then ipunta mo yun sa future ng taas, no? Yung parang inaano niya sa akin, magkaroon ka ng confidence na every journey with me is ma-ace natin yan, matatapos natin yan. So ngayon, ini-invite ko kayo na magkaroon kayo, tignan niyo yung presence niyo ngayon, maging conscious tayo sa presence natin ngayon, kung ano ba yung mga miracles na ginawa ni Jesus. And i-trust natin yung mga miracles na yun, nakakayanin natin yung journey natin sa mga susunod pa. Hindi man natin nakikita yung future natin, pero nandyan yung presence natin na pinapakita na kaya natin. Yung guide questions is, ano yung nakastruck sa atin, sa guidelines, especially sa gospel. So, ano yung mga hadlang para sa mga pananampalataya nyo, no? Tapos, paano nyo to mako-conquer?